Nga mga kalpa, no, tapos na ngang mawiringan yung MDL natin tsaka yung Bosch horn. So try na natin mga kalpa. Ayan na, turn on natin yung susian. Tapos push start natin. So kita ninyo, nag-on agad yung hollow switch. So pagka naka-on yan, ito po yung sa Bosch horn. Ayan, off muna natin yung MDL. Ayan, pagka single, ayan. Tapos pagka pinindit natin, stuck po yan. And then yung sa low ng MDL, ayan, napakaliwanag mga kalpa. So hindi po yan sumasayad sa tapaludo natin. Ayan o, ang ganda. Bili na lang kayo ng bracket mga kalpa. So bali hindi ko na nasama sa video, no. Madali lang naman yung pagkabit dito sa MDL, dito sa kaha natin. Plug and play na lang din po yan. Tapos yung high, bali dual mode po ito mga kalpa. Bali magkasama na yung high tsaka low na ilaw nya. Ayan, high natin. And kung mapapansin niyo, ang ganda. So meron po siyang yellow tsaka white. Ayan, magkasama sila mga kalpa. Napakaliwanag, pang bulagan, no. Ayan, saktong-sakto lang din sa setup natin. So kaya hindi ko na siya pinalagyan ng passing light. Hindi na natin nilagyan ng diode kasi hinuhuli po yun sa LTO mga kalpa pagka nagbi-blink yung MDL ninyo. So yung multa doon nasa 5,000. Kaya hindi na natin siya pinalagyan ng passing. Ayan, okay na mga kalpa. So iwan ko na lang din yung link dyan sa baba sa pin comment. Yung mga pinagbibili natin sa Shopee, no? So pag hindik nyo po yan ay rekta Shopee na po kayo mga kalpa. So for today's video vlog nga mga kalpa, bali upgrade nga pala natin yung ilaw ng Honda Click B3 natin. Bali ang MDL na ilalagay pala natin dito ay Lumina Pro B3 na dual mode. Bali 20 watts po ito mga kalpa. At kahit na 20 watts lang ay talagang napakalakas ng ilaw nito mga kalpa. Talagang subok na subok ko na ito. Tapos ito nga po may balas pa po siya. Bali hindi ko po ito pinopromote. Hindi po natin ina-advertise to. Bale, ito lang talaga yung trip kong ilagay. Tapos ito pala yung snail type na evolution na Bosch horn natin mga kalpa. So bale, na-try na rin natin yung Pia horn, napakalakas, pero ito saktong-sakto lang din yung tunog na binibigay nito mga kalpa, no. Tapos ito, bumili na rin pala tayo ng 3 relay. So bali 5 pin po ito mga kalpa. At gagamit din pala tayo ng 18 pieces na wire connector terminal, tapos 2 battery terminal. So bali 10 pa lang yung terminal natin dito. Kukuha pa lang tayo ng 8, no, kasi kulang. Tapos ito naman yung illuminated na hollow switch para pag gusto natin i-stock yung horn, tapos yung Bosch horn, pwede. Tapos gagamit din tayo ng Shinagawa na interrupter relay para yung Bosch horn natin ay malupit yung tunog. At bali gagamit din pala tayo ng automotive wire na number 18, bali 6 meters din ito mga kalpa. Tapos bumili na rin pala tayo ng stainless na MDL holder. Ayan mga kalpa, bali 2 pieces din to. At syempre wag nyo kakalimutan bumili ng electrical tape. Tapos gagamit din pala tayo ng domino switch na pang left side sa side mirror mga kalpa, no. Bale 3-way po ito mga kalpa. So bale ito po lahat yung mga gagamitin natin. Kung gusto nyong gayahin yung setup natin, ilalagay ko po yung mga link dyan sa baba sa pin comment at dyan sa description box para pag kinlik nyo po yan ay rekta Shopee na po kayo mga kaalpa. At dito nga mga kalpa, yung tropa pala natin yung magwa-wiring na si Sir Japs de Guzman ng RS Camagay. Kung gusto nyo magpa-wiring, punta lang po kayo dito sa Paniki Tarlac. Hanapin nyo lang yung tropa natin, no? So dito nga gagawa muna tayo ng linya ng fuse natin na irerekta natin sa battery natin mga kalpa. At gagamit din pala tayo ng 15 amperes na fuse para sa MDL natin at sa horn natin mga kaalpa.
At pag nakagawa na nga tayo ng linya ng fuse natin, gawa lang din tayo ng dalawang linya dito mga kalpa para sa connection ng mga ilaw natin at sa horn. So bale magkakat-cut na lang po tayo dyan mamaya at balutan nyo na lang din ng electrical tape yung dalawang linya na yan. At sa mga nagtatanong mga kalpa, marami po tayong MDL at horn tutorial dito sa vlog natin. So ilagay nyo lang yung hashtag na Motor Review TV pagka magsesearch po kayo ng mga tutorial about sa pagwawiring. Tapos dito mga kalpa, binuksan na natin yung cover ng battery natin. Tapos pinagbabaklas na natin yung mga kaha natin dito sa harap. Kasi magpapagapang tayo ng wire dito papunta dun sa battery hanggang sa taas. At dito nga mga kalpa, nag-time lapse na lang pala tayo rito, no? So gagawa naman tayo ng linya dito ng mga relay natin. So bali tatlong linya ng relay yung gagawa natin dito mga kalpa. So lagay nyo lang yung mga terminal na pinagbibili natin dyan mga kalpa. Dapat maganda po yung pagkakaayos ng linya natin dito. Tapos kailangan po isukat nyo na lang siya. Kailangan po kasi natin siyang isukat. Tapos kailangan po maganda po yung paglalagyan ng relay para pagka ibabalik yung mga kaha natin ay hindi po ipit yung mga relay natin dito mga kaalpa. At dito nga mga kalpa, yung negative line muna yung kinonect natin dito sa battery. Mamaya na yung positive pagkatapos na nating wiringan mamaya. At dito nga mga kalpa, yung dalawang relay dito ay ikokonekta na natin yung mga wire. So bali sa 30 at 85 po siya. Same lang po yan mga kalpa. At ito pong dalawang relay na pinagsama natin, ito po yung relay ng MDL natin. Tapos yung nag-iisa, yan po yung sa horn natin. Bali same wiring lang din sa 30 at 85 yung isa na pang horn natin mga kaalpa. At bali nag-parallel connection pala tayo dito mga kalpa para hindi po kayo malito, no? So gayahin nyo lang po yung ginagawa nating step by step. Tapos dito mga kalpa, nag-connect ulit tayo ng wire. Bali ito naman po yung pupunta sa output ng busina natin mga kalpa. Bali ipapa letter U po natin yung connection natin dito. Parang hugis letter U lang po siya mga kalpa kasi dito po natin nilalagay mamaya yung Bosch horn natin. So diyan na po yung magsisilbing output ng Bosch horn natin. And then ito po yung iko-connecta natin sa relay ng busina. Sa number 87 po siya mga kalpa. So huwag nyo pong kakalimutan mga kalpa, sa number 87 po natin siya iko-connecta. At bali hanapan natin ng pwesto yung interrupter relay natin. So bali dito natin siya ilalagay mga kalpa
para pagka nagbutas tayo mamaya sakahan natin para sa hollow switch ay malapit lang din yung connection natin dito. Tapos ito pong interrupter relay natin mga kaalpa, itong binabalutan natin ng electrical tape yung nagawa natin ng linya, ilalagay po natin ito sa number 85 at 86. So bale dyan po natin siya ilalagay mga kaalpa dito sa relay ng busina natin. Huwag po kayong malilito mga kaalpa, 85 at 86 po yan. So yung black at saka yung positive, mamaya na natin gagalawin yan mga kaalpa. So dito mga kaalpa, inaayos lang natin yung connection wire nung sa output ng interrupter relay natin na iko-connecta natin dito sa may relay natin. Tapos dito nga mga kalpa, nung gumawa ulit tayo ng wire, ito po yung ilalagay natin sa output ng MDL natin. Bali sa number 87 po siya mapupunta dito sa dalawang pinagsamang relay natin mga kalpa. Tapos ito namang negative ng interrupter relay natin, itatap po natin yan sa wire connection ng negative ng battery natin mga kaalpa. At baka mambash yung mga iba dyan mga kaalpa, no? Hindi po tayo gumagamit ng shrinkable tube. Nasa sa inyo na po yan kung gagamit po kayo ng shrinkable tube. At kung trip nyo rin pong maghinang or mag-soldering iron, pwede naman po mga kaalpa, no? So ito, pinapakita ko lang yung tamang pag-wiring natin dito para hindi po kayo malito mga kaalpa. Nasa sa inyo na po yan mga kaalpa kung ano po yung gusto ninyong gawin. Basta ito po yung trip namin gawin, electrical tape lang din tayo. Tiwala naman ako dito sa mekaniko natin dahil solid tong mag-wiring, no? So ilang beses na ako nagpapa-wiring dito, marami nang nagpapa-wiring dyan, hindi naman nasusunog yung motor. Basta tama yung pagkaka-wiring at wala pong na sa short circuit dito sa connection. So lahat po yan ay good connection po yung pinagagawa natin dito mga kaalpa. Tapos itong connection na ginawa natin, ito po yung sa number 85. Bali sa connection po ito ng switch natin sa MDL. Ito po yung sa may high and low. Tapos magbutas lang din kayo ng maliit dito sa may shrinkable tube ng connector natin dito, no? Bale magtatap pala tayo dito sa wire natin. Bale yung pinasok natin na wire dyan, papunta po yan sa accessories wire ng MDL switch natin mga kaalpa. So magtatap lang naman tayo dito, hindi naman tayo magpuputol ng wire.
ito nga mga kalpa, hanapin nyo lang po yung kulay black. So magbabalat lang tayo ng konti rito, tapos itatap lang din natin yung wire na pinasok natin dito sa loob. Syempre babalutan nyo rin yan ng electrical tape para hindi po yan magkaroon ng short circuit, para na rin sa safety ng pag-wiring natin dito sa motor natin. So ulitin ko mga kalpa, itong isang wire na to, ito po yung pumunta dun sa may accessories wire. Ito po yung pupunta sa MDL switch natin. Tapos yung nakabalot na dalawang wire dyan, yung nakatape, yan po yung sa may output na ng switch natin. Yun po yung high and low natin mga kalpa. Tapos dito ayusin na natin yung wiring natin, no? So bale, isi-safety na natin siya, babalutan na natin ng electrical tape. At para doon naman tayo sa may hollow switch natin. At yun na lang yung problema natin mamaya. At mamaya install na rin natin yung horn natin dito mga kalpa. Tapos dito nga mga kalpa, pagsasamahin na natin yung balas ng MDL natin. Bali, balutan nyo lang din yan ng electrical tape. Tapos mamaya, babalatan na natin yung mga wire dito. Bali, i-color coding lang natin siya mga kalpa. So ito pong red na kulay mga kalpa, yung wire natin sa balas, yan po yung low natin. Tapos yung yellow, yan po yung high natin. And then yung kulay black naman po mga kalpa, yan naman po yung negative natin or yung sa ground natin mga kalpa. Yan na po yung dedirekta dito sa relay natin mga kalpa, dun sa may switch. Ayan, so babalutan na rin natin ng electrical tape tong mga kalpa, no? At kanina ito po yung hiniwalay natin mga kalpa. Yung nag-iisang wire dito, i-connecta natin siya dito sa may kulay blue na switch ng MDL natin. Bali yan po yung sa accessories. Tapos itong dalawang pinagsama natin na tape, yan po yung sa 85. Yan po yung sa MDL natin mga kalpa. Yan po yung parang output na sa MDL natin mga kalpa. Yan po yung number 85. Bale, hanapin na lang natin dito kung ano po yung high and low. Tapos mga kalpa, ito pala yung bracket ng horn natin. So bali magbe-bend lang din tayo ng pa-letter U dito para magkasya po siya. At katulad nga ng sinabi ko, para pag nilagay na natin yung kaha natin sa harap, ay hindi po yan tatama. At para fit na fit po siya mga kaalpa.
Tapos dito pala natin ilalagay itong hollow switch dito sa may taas ng charging ng cellphone natin. Ayan, magbubutas na tayo dito. At pag nalagay na nga natin yung hollow switch mga kaalpa, kukunin naman natin yung wire ng stock horn natin. So bali bubunutin lang natin siya dito sa rubber niya mga kaalpa. Bali gagawa tayo ng panibagong connection natin dito para pag pinindot natin yung hollow switch, pwede po yung stock, pwede rin yung pinakamalakas na horn natin. So ito palang binubunot natin na wire mga kalpa, bale light green po ito mga kalpa. Ito po yung positive connection ng stock horn natin. So maglalagay po tayo ng wire dito mga kalpa, magtatap po tayo ng wire dito. Tapos mamaya babalutan na natin siya ng electrical tape. At bali dalawang wire pala yung nilagay natin dito sa may positive ng connection ng stock horn natin mga kalpa. Tapos ipasok nyo lang siya dyan, ipataas nyo lang siya para maayos po yung pagkakalagay natin dito mga kaalpa. So tinakpan na natin yan mga kaalpa. Tapos ilalagay na rin natin yung negative na connection nya dito mga kaalpa, no? Tapos itong isang wire, babalatan po natin siya mga kaalpa, no? Bali tatap natin ito sa hollow switch natin para sa switching. At dito po natin siya ilalagay sa kulay dilaw na wire natin dito sa hollow switch natin. Tapos ito naman kasama niya mga kaalpa, itatap po natin siya dito sa may kulay green.
Tapos mga kalpa, magdudugtong lang din tayo ng wire dito sa may interrupter relay natin para hindi po yan nasasakal. Bali, tatap po natin ito sa color white na wire dito sa may hollow switch. Ang purpose pala nito mga kalpa ay push on switch po ito. Pagka sinindi nyo po yan, ito po yung gagana. Pagka in-off nyo naman po yan, ito naman pong isa yung gagana. Yan po yung purpose ng hollow switch na connection natin. And then, di ba, in-unplug natin yung CP charging natin dito mga kalpa. So, bali, kukonekta pala natin itong kulay pula na wire ng hollow switch dito sa may accessories wire ng phone charging natin. Bali, kulay brown po yan mga kalpa. Bali, magbabalat lang tayo dito tapos magtatap lang din tayo dyan para kapag tinignan natin mamaya, pag nag-on yung susi, ilaw lang po yung hollow switch natin. Bali, yan po yung magsusupply dito sa ilaw ng hollow switch natin. At ito naman pong kulay blue, itatap natin siya dito sa natitirang wire. Bale, ito na po yung negative connection ng phone charging natin pati dun sa may hollow switch. So, wag po kayong malilito mga kalpa. Illuminated na. In audio. At dito nga mga kalpa, okay na nga po pala yung connection ng hollow switch natin. So bali, ayusin na natin yung pagkakabalot ng electrical tape dito. Kailangan nga po balot na balot po yan mga kalpa. At ito na nga po yung resulta sa pagwawiring natin mga kalpa. Maayos na nga po yung pagkakawiring natin dito at malinis. So hindi po siya spaghetti, no? Ayan, balot na po yan ng mga electrical tape. Tapos yung positive wire natin dito, i-connecta na natin siya. So ang purpose niyan mga kalpa, kaya hindi muna natin kinonekta kanina dito sa battery natin dito sa may positive, para in case na nagkamali tayo ng tap dun sa mga relay natin, ay wala pa po siyang supply para hindi po masira yung mga piyesang pinaglalagay natin dito mga kalpa. So ito, safe na po siya. Okay na po yung pagkakawiring natin. Ay ilalagay na po natin yung mga cover dito sa battery ng motor natin.
Stuck. Rapid lang. Try natin yung stock. So dito sa interrupter relay natin mga kalpa, adjustable po siya mga kalpa, no? So pwede nyo po siyang kamayin sa pailalim. So pwede nyo pong i-adjust yung speed ng horn natin dito mga kalpa. At dito nga mga kalpa, okay na nga po yung pagkakawiring natin sa Bosch horn at saka dun sa Lumina Pro B3 natin na may hollow switch with interrupter relay. At nalagay na natin yung MDL dito sa may kaha natin. So hindi na natin pinakita, madali lang naman pong ilagay yan mga kalpa basta may bracket po kayo. At nasa ilalim lang naman po yan, may tornilyo na po dun mga kalpa. So eto mga kalpa, ganyan na po yung itsura ng motor natin. Napakalakas ng ilaw na to mga kalpa. Nga mga kalpa, no, tapos na nang mawiringan yung MDL natin tsaka yung Bosch horn. So try na natin mga kalpa. Ayan, turn on natin yung susian. Tapos push start natin. So kita ninyo, nag-on agad yung hollow switch. So pagka naka-on yan, ito po yung sa Bosch horn. Ayan, off muna natin yung MDL. Ayan, pagka single, ayan. Tapos pagka pinindit natin, stuck po yan. And then yung sa low ng MDL, ayan, napakaliwanag mga kalpa. So hindi po yan sumasayad sa tapaludo natin. Ayan o, ang ganda. Bili na lang kayo ng bracket mga kalpa. So bali hindi ko na nasama sa video, no. Madali lang naman yung pagkabit dito sa MDL, dito sa kaha natin. Plug and play na lang din po yan. Tapos yung high, bali dual mode po ito mga kalpa. Bali magkasama na yung high tsaka low na ilaw nya. Ayan, high natin. Ayan, kung mapapansin niyo, ang ganda. So meron po siyang yellow tsaka white. Ayan, magkasama sila mga kalpa. Napakaliwanag, pang bulagan, no. Ayan, saktong-sakto lang din sa setup natin. So kaya hindi ko na siya pinalagyan ng passing light. Hindi na natin nilagyan ng diode kasi hinuhuli po yun sa LTO mga kalpa pagka nagbi-blink yung MDL ninyo. So yung multa doon nasa 5,000. Kaya hindi na natin siya pinalagyan ng passing. Ayan, okay na mga kalpa. So iwan ko na lang din yung link dyan sa baba sa pin comment. Yung mga pinagbibili natin sa Shopee, no. So pag hindik nyo po yan ay rekta Shopee na po kayo mga kalpa. At huwag nyo sana kakalimutan na mag-subscribe sa channel natin and i-click yung notification bell para sa tuwing nag-upload po tayo ay lagi kayong ma-notify at lagi kayong updated. And thanks for watching. I know is not in her.